so here's another episode about travel adventure near Metro Manila. So we're going to the Picnic Grove. It's a premier tourist destination in Tagaytay City, surrounded by the natural beauty of nature. The entrance fee actually is 75 pesos per person. You can bring food and rent a cottage here, or you may dine at one of the restaurants inside the park. So how to get there? From Pasay City in Metro Manila, we hop in a bus going to Nasugbo, Batangas. But we have to disembark at the Tagaytay Olivares near the Rotonda or near the Fora Mall. So from Fora Mall or from Rotonda Olivares, we hired a tricycle called Bokyo going to Picnic Grove. The transportation fee is 100 pesos. So that rate is per ride. So even if you're only one or two persons, you still need to pay 100 pesos. Okay, so here we go. We arrive at 10 p.m. here in Picnic Grove, and then 75 pesos per person ang entrance fee. Park. Ganahan ko mo sa People's Park. Mga pagbabago dito. Ayan, I saw a Ferris wheel. Wala pa to nung 2018. Yes. And actually mainit na eh. Kasi dati nung kahit mainit dito sa Tagaytay, ramdam mo pa din yung lamig. Pero ngayon talagang wala na siyang lamig. Sobrang mainit na. So you need to bring water po guys pag pumunta kayo dito sa Picnic Grove. Kasi mahaba-habang lakaran to. And then we're going to the Eco Trail. Yung Eco Trail nga pala guys, free yon. You can explore the area by just walking. And then medyo mahaba-haba din yung yung trail na yun. Pero relaxing ng environment. Kasi napapaligiran siya ng mga malalaking puno. Pero let's find out kung ganun pa din ba yung pakiramdam. Kung ganun pa din ba ka-relaxing, lalo na ngayon na sobrang mainit na. Actually, pag duman kayo dito guys, madaming offers. May mag-o-offer ng mga boat ride, ng mga horseback riding, at kung ano-ano pang activities dito inside the park. So, it depends on you kung i-avail ninyo yan. Syempre, may mga fees yan. So, let's go! Okay, so along the way, maraming mag-o-offer ng horseback riding, boat ride para makalapit doon sa Taal Lake. Meron silang dito may ganyang activities dito. And then zipline ride, kung ano-ano pa. Yung kapatid ko, medyo nainis na siya kasi maraming lumalapit sa amin to offer yung kanilang mga packages. Okay, mga tour packages nila. Pero try to disregard lang guys kasi pwede nyo namang i-explore itong Picnic Grove na kayo lang. You can explore this on a DIY, do it yourself travel, because hindi naman siya ganun kalaki, and then konti lang yung mga activities. Ang gusto lang talaga namin dito yung Eco Trail. Yan lang. Ayan na namin mag-horseback riding, zipline, kung ano-ano pa. Not sure kung magkano nga yung kanila mga fees doon. Ayoko kasi ng horseback riding. So, dito tayo sa unahan. Okay. Pwede naman dito lakad-lakad lang kayo. Ayan, mga malalaking puno.
Mm, maraming pwedeng pagtatambayan naman. You can take a rest under yung mga shades nila. May mga ano sila dito, may mga waiting shades. Pero may bayad. You have to pay. Siguro mga 250 pesos yata yun. You can bring food. O, yan. Pero maraming mga ano dito, mga restaurants, coffee shops, if you want. So, dito tayo. Okay, so dito kami napadpad. Pero hindi ito yung entrance area. Natural lagi kayo sa ubos. Kawanangan. Kasi pakita din kang mama na. Hindi mama. Kami ni Dapit. Okay, sa wakas, na-locate namin yung tamang daan. Ito dapat ang entrance area kung saan kayo pupunta sa Eco Trail. So, this is where you start your Eco Trail walking tour. Ayan, pababa tayo. Pwede din ito exit area, pwede doon sa kabila ang entrance area ninyo. So, pero dahil ito ang mas malapit, dito na kami mag-umpisa. Okay, ayan po. Napakaganda ng view. Doon sa, yan na yan, yung sa tapat, yung sa harap, Taal Lake na yan dyan. Okay, so, masyadong mainit yung oras na to. Kaya binilisan na namin yung pagbaba. Guys, kailangan ninyong magdala talaga ng tubig. Bring your own water, a bottle of water when you explore the Eco Trail due to the intense heat kapag during sunny weather kayo pupunta. Kasi medyo mahaba-habang lakaran yun eh. Ayan po, dyan tayo pupunta. Ayan po ang Eco Trail. Para siyang nakapalibot lang sa makakapal na puno, na halaman. Okay. It's Sunday kasi, kaya maraming tao. Pero pag weekdays dito, hindi masyadong matao. So today is Sunday, it's a family day, kaya ayan po, maraming visitors, maraming tsaka mainit yung panahon, talagang napaka-uncomfortable. Parang hindi ko naramdam yung malamig na climate ng Tagaytay. But anyway, let's go. Umpisahan na natin ating Eco Trail adventure. Okay, so here we go. Akit pa pala kami dyan na area. And then, bababa. Okay. Huwag nga pala kayong pumunta dito pag rainy days. Ayan. Kasi nung first time kong pumunta dito noong 2018, rainy season yon at saka maputik itong area na to. Talagang hindi nyo kakayanan yung putik niya. Kaya iwasan nyo pag rainy days. Okay, so ito nga palang mga waiting shed na to guys, hindi to free ha. Kailangan you need to pay a rent of 250 pesos to occupy this place. You can bring food and then dito na kakain. Usually naman yung magpapamilya pag nag-visit dito, magre-rent sila ng itong cottage na to. And then, magdadala sila ng food. Katulad nila, ayan, nakita namin. So, magpapamilya sila. Magdala kayo ng food at saka mag-rent kayo ng
ano na yan, ng cottage na yan, 250 pesos. Okay, so here we go. Mag-umpisa na tayo sa ating walking trail adventure. Ayan, tingnan nyo guys yung kapaligiran, di ba? Maganda dito kapag ka 4 p.m. No, I think yun yung pinaka-ideal na ano na mag-walking kayo dito kasi kapag ka 12 noon or hanggang 3 p.m. masyadong mainit. Ayan po. Di ba exciting? Kasi itong eco trail na to surrounded by the verdant plants and trees. Kaya maganda yung view. Very relaxing sa senses at saka sa mga mata. Shortcut siya. Eh, dapat kasi nag-ano kayo. Nakakahingal actually. Kasi yung kanyang trail, pataas pababa. Napagod ka na? Bahala ka. Okay, so enjoy na lang natin ang napakagandang Tamang environment. Kasi tingnan nyo naman, ang gaganda ng mga trees. Pero nakakapagod. Good exercise to. Ayan po. Sama tayo. Kaya prepare kayo pag pumunta kayo dito. Dapat comfortable yung shoes ninyo at saka yung ang attire ninyo. Ito po, approaching sa hanging bridge po kami. Hindi naman masyadong malaki yung hanging bridge. May nagpicture pa guys. Kaya ayan, nagstay muna kami. Nakatambay kami sa harapan. Hindi naman aalog-alog yung kanilang hanging bridge. Sakto lang. Siguro mga around ilang minutes. Mga 40 minutes na lakad to. Ayan. We are approaching the final stretch of the eco trail. Final stretch na po to guys. Pwede kayo dito mag-umpisa. At saka yung ending ninyo doon sa mga cottages. Pwede din. Okay, sa wakas na narating din namin yung dulo. Ayan, aakyat na kami. Actually guys, pwede kayo dito mag-umpisa. And then, dito kayo mag-umpisa. Nung 2018, dito kami nag-umpisa eh. Ayun. And then, yung ending doon sa mga cottages. So, sa wakas, na-accomplish din namin yung aming walking trail adventure dito sa Picnic Grove. Okay. Ayan na. Paakyat na kami. Finally. Ay, nako, nakakapagod. Pero enjoy at fulfilling po yung experience ko dito sa Eco Trail ng Picnic Grove, guys. Worth trying po. Pag bumisita kayo dito sa Tagaytay, puntahan nyo dito. Kasi napakaano talaga niya, therapeutic, and then good exercise na din.
Okay, kung narinig nyo guys yung parang may kalimbang, may construction kasi dyan o may kinoconstruct na bagong facilities yata. Not sure kung ano yun, pero katabi lang ng Eco Trail. Okay, sa wakas, maghanap na kami ng restaurant kasi nakakagutom. Na kasi, 12 noon na. Oh, may mga husky dito. Yung dogs, tingnan niyo guys. Tagado din sila, nag-walking din sila. Maghanap na kami ng restaurant guys. See you later. Papakita din namin yung aming food para i-consider ninyo pag pumunta kayo dito sa Picnic Grove. Thank you so much for watching, and please watch our next episode for this Picnic Grove adventure. At saka later nga pala mag-People's Park in the Sky kami, and then ipapakita din namin sa inyo how to get there and then yung expenses po. Thank you so much.